Deuteronomio Kapitulo 29. Ang tipan ay nakabatay sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang mga salita ng tipan na iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin sa mga anak ni Israel sa lupain ng Moab, bukod sa tip ang kanyang ginawa sa kanila sa Horeb. At tinawag ni Moises ang buong Israel, at sinabi sa kanila, inyong nakita yaong lahat na ginawa ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata sa lupain ng Ehipto, kay Faraon at sa lahat ng kanyang lingkod at kanyang buong lupain. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata, ang mga tanda, at yaong mga dakilang kababalaghan. Ngunit hindi kayo binigyan ng Panginoon ng pusong ikakikilala at ng mga matang ikakikita, at ng mga pakinig na ikaririnig, hanggang sa araw na ito. At aking pinatnubayan kayong 40 taon sa ilang, ang inyong mga damit ay hindi naluma sa inyo, at ang iyong panyapak ay hindi naluma sa iyong paa. Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak o inuming nakalalasing, upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nang kayo'y dumating sa dakong ito, ay lumabas si Sehon na hari sa Hesbon at si Og na hari sa Basan, laban sa atin sa pakikibaka, at ating sinugatan sila. At ating sinakop ang kanilang lupain at ating ibinigay na pinakamana sa mga Robnita, at sa mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases. Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito, at inyong gawin, upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Mga kalahok sa tipan. Kayo'y tumatayong lahat sa araw na ito, sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, ang inyong mga pangulo, ang inyong mga lipi, ang inyong mga matanda, at ang inyong mga puno, sa makatuwid bagay lahat ng mga lalaki sa Israel. Ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa at ang iyong taga-ibang lupa na nasa gitna ng iyong mga kampamento mula sa iyong mga ngahoy hanggang sa iyong mananalok. Upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos, at sa kanyang sumpa na ginagawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito. Upang kanyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan, at upang siya'y maging iyong Diyos, na gaya ng kanyang sinalita sa iyo, at gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At hindi lamang sa inyo ginagawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. Ang pagkakalat ng Israel. Sapagkat talastas ninyo kung paanong tumahan tayo sa lupain ng Ehipto, at kung paanong tayo'y pumasok sa gitna ng mga bansang inyong dinaanan. At inyong nakita ang kanilang mga karumal-dumal, at ang kanilang mga idolo, na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila smiley face. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki, o babae, o angkan, o lipi, na ang puso'y humiwalay sa araw na ito, sa Panginoon nating Diyos, na yumaong maglingkod sa mga Diyos ng mga bansang yaon, baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakakalason at ng ajenjo. At mangyari, na pagka kanyang narinig ang mga salita ng sumpang ito, na kanyang basbasan ang kanyang sarili sa kanyang puso, na magsabi, ako'y magkakaroon ng kapayapaan, bagaman ako'y lumalakad sa pagmamatigas ng aking puso upang ay lakip ang paglalasing sa kauhawan. Ay hindi siya patatawarin ng Panginoon, kundi ang galit nga ng Panginoon at ang kanyang paninibugho ay mag-uusok laban sa taong yaon, at ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito ay hihilig sa kanya, at papawiin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa silong ng langit. At ihihiwalay siya ng Panginoon sa lahat ng mga lipi sa Israel sa kasamaan, ayon sa lahat ng mga sumpa ng tipan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. At ang mga lahing darating, ang inyong mga anak na magsisibanggan pagkamatay ninyo, at ang taga-ibang bayan na magmumula sa malayong lupain, ay magsasabi, pagka nakita nila ang mga salot ng lupaing yaon, at ang sakit na inilagay ng Panginoon, na ipinagkasakit. At ang buong lupaing yaon ay asupra, at asin, at sunog, na hindi nahahasikan, at walang ibubunga, ni walang tumutubong damo, na gaya ng nangyari sa pagkagiba ng Sedoma at Gomora, Adma at Sebam, na giniba ng Panginoon sa kanyang kagalitan at sa kanyang maningas na pag-iinit. Na anupat lahat ng mga bansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito? Ano ang kahulugan ng init nitong malaking kagalitin? Kung magkagayo'y sasabihin ng mga tao, sapagkat kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon, ng Diyos ng kanilang mga magulang, na kanyang ginawa sa kanila, nang kanyang kunin sila sa lupain ng Ehipto.
At sila'y yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos, at sinamba nila, na mga Diyos na hindi nila nakilala, at hindi niya ibinigay sa kanila. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa lupaing ito, upang dalhin sa kanya ang buong sumpa na nasusulat sa aklat na ito. At sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain, sa kagalitan, at sa pag-iinit, at sa malaking pagkagalit, at sila'y itinaboy sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito.